Nagpapatuloy po tayo sa ating tema, yung pong breakthrough, kindness that brings favor. No? In Ephesians chapter 4 verse 32, yung ating pong main text. No? Ang napakaganda po rito, no? Pong favor. No? Totoo po ba yan? Nararanasan ba natin yung kindness ng Panginoon na nagbibigay ng pabor sa bawat isa sa atin? Every day, no? Na-experience natin. Palakpan nga natin yung ating Diyos. No? Hallelujah. Hindi lang po yan, no? Yung nangyayari ngayon sa ating kapaligiran, grabe, no? Nag-umpisa siya sa digmaan ng Israel, pinagtutulungan siya ng bansa sa Middle East, pero hindi pa rin natitinag yung bayan ng Diyos kasi yun yung pangako ng Panginoon sa kanila na talagang itong last days na to ay wala nang makakagiba sa bansang yan, no? At hindi siya pwedeng mawala kasi pag ang Israel ay nawala, no, ay the Bible is nothing but the book of lies. Kaya grabe yung nangyayari ngayon. Sobrang ngayon nakialam na yung Amerika, no, nakialam na yung Iran, nagkakaroon ng matinding digmaan doon. Ngayon may banta yung Iran, no, na talagang yung cyber attack. Puputulin nila yung fiber optic, yung kable na dumadaan doon sa kanila, no? And pag naputol yon, 95% yung sinasabi, no? Na nagki-cater ng internet sa buong mundo ay mawawala. Pabalik tayo sa mga bagay na parang yung unang panahon, no? Mas maganda siguro yon, no? Sulat-sulat na lang, no? Email, no? Ganun yung mangyayari, no? At maraming yung iba talaga na very conscious talagang tinitingnan nila kasi totoo naman yun bilang mananampalataya. Kung gusto nyong malaman o maging aware dun sa second coming ng ating Panginoon, kasi nakasulat yan sa Bible, mangyayari talaga yan, no? Bantayan natin yung Israel, kung ano yung nangyayari sa kanila, and we need to pray for them, no? Kasi yun yung pangako ng Panginoon, yung sinasabi ng Lord, no? Sino man magpapala sa iyo, pagpapalain ko rin, no? Kaya dapat binabantayan natin yan, no? So, ganun yung mga kaganapan na nangyayari ngayon. So, in effect, no, yung aftermath ng war ay nagkakaroon ng pagtaas ng mga bilihin. No? Susunod na dyan yung commodities. No? And sa ibang bansa, no, talagang nararanasan na ng iba yung famine. No? Grabe. Doon naman sa pinanggagalingan ng gera, no, talagang siguradong meron ng famine doon. At the same time, yung aftermath kasi ng gera ay sunod-sunod na yun eh. Sakit, papasok na dyan, no? Pagkagutom, kamatayan. No? Yan yung effect ng gera. Kaya nga as much as possible, dapat lagi tayo nagpipray na hindi tayo humantong sa ganon. No? Pagka may nag-trigger pa dyan na isa, puputok na yung World War III. Siyempre, mag-aagawan na yan kasi yung labanan talaga ngayon ay resources. Kung kailangan, pag nakipagdigma ka, meron kang resources. Ano yon? Yung napaka-importante, langis. No? Langis ang napaka-importante, kaya nga pinag-aagawan yung Philippine Sea. Hindi lang naman China yung kalaban natin dyan. Maraming bansa yung nag-aagaw dyan eh. No? Kasi nga, siguro napakarami ng pondo ng langis sa lugar na yan. No? But still, ang mga mananampalataya sa mga nangyayari ngayon ay pwede tayong maghanda, hindi masama, no? Pero hindi tayo pwedeng magpanik, di ba? And yun yung ating pag-uusapan ngayon, kaya po ang title ng ating pag-uusapan ngayon ay Kindness that Sustains Until the End. No? Dito po sa nangyayari, ay ang gusto ng Diyos ay sa mga nangyayaring ito, malaman natin kung gaano pa rin, ano ba itong nangyayari na to? Nasaan ba yung Diyos malamang, no? May mga nagtatanong, bakit pinahihintulutan tong mga bagay na to? Pero dito sa nangyayari ngayon, makikita natin kung gaano kabuti yung ating Panginoon. Ang ating teksto ay makikita sa Matthew chapter 24, verse 1 to 14. No? Kung may mga Bible po kayo, no, importante po na meron tayong Bible, basahin po natin. Sabi po rito, Jesus left the temple and was walking away when his disciples came up to him to call his attention to its buildings. No? Kasi may mga buildings during that time. Sabi ni Jesus, "Do you see all these things?" He asked.
Truly, I tell you, si Lord to, no? Si Jesus, not one stone here will be left on another. Everyone will be thrown down. No? Babagsak daw lahat to. No? As Jesus was sitting on the Mount of Olives in verse 3, the disciples came to Him privately. No? Pinuntahan nila yung ating Panginoon. Sabi nila, tell us, they said, when will this happen? No? Kailan ito mangyayari? And what will be the sign of your coming and of the end of the age? No? Ako, wala naman ako sa planning team ng Panginoon, kaya hindi ko rin pwede sabihin sa inyo kailan mangyayari yan. Not even Jesus, no? Hindi niya sinabi. Ang sinabi niya lang yung mga signs, no? Verse 4, sabi ni Jesus, Jesus answered, watch out. Yun ang sagot niya, no? Sa mga tinanong sa kanya, yung mga sinasabi mo, Lord, yung mga pagbagsak na mga building na to, etong mga bagay na mangyayari na to, ang sagot ng Panginoon sa kanila, watch out, no? That no one deceives you. No one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive many. No? You will hear of wars. No? Naririnig na natin yung mga gera, at hindi lang natin naririnig. Nakikita na natin, nangyayari na. No? Actually, hindi lang ito ngayon nangyari. Yung mga nakaraang taon, talagang nagsimula na itong mga gera na to. And rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Yung warning ng Panginoon sa atin, huwag kayong matakot. Huwag kayong mabagabag. No? Such thing must happen. Mangyayari talaga. No? We can pray, yes. No? Pero hindi natin pwedeng pigilan kung ano yung mangyayari na gagawin ng ating Panginoon. No? Such thing must happen, but the end is still to come. Hindi pa to yung katapusan. Maraming baka magsabi ngayon, naku, end of the world na, magugulo na yung mundo. No? Mag-aasawa na ako, kahit ng mga 15 years old pa lang. No? Baka, nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. No? Nation and kingdoms against kingdom. No? Yung nangyayari ngayon, Iran versus US, no? Israel versus Iran versus Palestine. No? There will be famines. Nakakaranas ng tagutom. Alam niyo yung Cuba, pinakita doon sa may nag-vlog, kasi sinanction sila ng Amerika eh. Walang pinadadalang langis sa kanila. Pinakita yung isang area na naabot ng kanyang vlog, ng camera niya, talagang madilim, walang ilaw. No? Kasi wala silang langis na natatanggap. Ganun yung pwedeng mangyari. There will be famines and earthquakes in various places. Ano ang difference sa mga earthquake noon sa mga earthquake ngayon? Yung mga earthquake ngayon, yung mga bansa na hindi talaga tinatamaan ng earthquake, ngayon tinatamaan na. Hindi nga sila naging ready. Yung Saudi Arabia, yung ibang mga countries sa Middle East, yung mga buildings nila, hindi sila design para sa mga sa earthquakes. Pero ngayon, tinatamaan na rin sila ng earthquakes, no? Tinatamaan na rin sila ng baha. No? Hindi ka pwedeng magmayabang sa Panginoon na hindi ka namin kailangan dito kasi hindi naman to design sa ganyan eh. Pero tinatamaan na rin sila, no? In verse 8, all these are the beginning of birth pains. Yung babaeng nanganganak, no? Habang nagli-labor, ganun siya kasakit. Hindi ko naman naranasan yan, no? Pero nakita ko yung misis ko nung pinapanganak niya si Jairus kasi nandun ako eh. No? Saksing-saksi ko yun nung lumalabas yung anak ko. No? And ang hirap talaga nung babae, no? Yung hirap ng babae para manganak, no? In verse 9, then you will be handed over to be persecuted, if you persecute thou, no? And put to death, and you will be hated by all nations because of me, dahil kay Jesus, no? And that time many will turn away from the faith and will betray and hate each other. And many false prophets will appear and deceive many people. Because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ito lang, kung babasahin mo to, makikita mo no? Hindi ka na manghuhula, no? When we read Gospel of Matthew 24,
we immediately notice strong and troubling images. Na yun yung nangyayari sa atin, no? And even dun sa mga unbeliever, nakakapag-worry, no? Lalo na kapag nasa third level ka lang ng buhay na talagang kailangan mo magtrabaho araw-araw para makakain kayo buong maghapon, no? Kasi siyempre isipin mo, ngayon may mga nagle-lay off na company, kinakat na nila yung araw ng pagpasok, no? Ganun yung nangyayari, no? Strong and troubling images was breaking out. Nations in conflict, yung nangyayari ngayon na gera, no? Earthquakes, na-experience sa lahat ng bansa. Famine, no? Meron na ring taggutom, no? Hindi lang natin na dami ko nababasa ngayon, no? Somewhere in Africa talagang grabe, no? Deception, betrayal, and suffering, no? These are not easy things to hear, no? In fact, many people talagang, lalo na yung mga unbelievers, nag-worry talaga sila. And I think, yung iba sa atin, ganun din, no? This chapter can feel heavy and frightening. Talagang tong chapter na to, parang kung titignan mo, kung hindi ka matatakot, parang hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos. Kasi, mangyayari to no? It sounds like the world is falling apart, parang bumabagsak na yung mundo. No? And sa isang tingin, no? Sa isang banda, it may seem like Jesus is giving a message of fear. No? Parang, ano ba ito? Ba't mo ba sinabi ito? Kami ba ay tinatakot mo? No? Parang yung message niya ay nakakatakot. No? As if He is trying to alarm us about what is coming. No? Kung ano yung mangyayari. No? Some may even ask, bakit inaalaw ng Panginoon? Why God allowed this to happen? No? Or yung iba siguro sinasabi, nasan yung Diyos nyo? Karamihan dyan yung mga atheists, no? Nasan yung Diyos sa mga ganitong pagkakataon? Bakit niya inaalaw na mangyari ito? Bakit may mga namamatay, may mga nagugutom? No? Sabi nila, God is a God of love. No? But when we think deeper, dito po sa sinasabi ng Panginoon in Matthew chapter 24, God's kindness is still present. No? Nandito pa rin yung kabutihan ng Diyos, even in the middle of difficult and uncertain times. No? Makikita natin this morning kung gaano kabuti yung Diyos sa mga pangyayari na to. No? Jesus did not share these things to terrify His followers. Hindi to sinabi ni Jesus para takutin tayo. No? Not to create fear, no? Para hindi mag-create ng takot sa ating puso, but to provide protection. No? Itong mga bagay na to, yung kabutihan ng Diyos, kaya nga ito sinasabi, hindi tayo para takutin, para tayo protektahan. Kaya nga ang sabi niya, no? Watch out so you will not be deceived. Yun ang pinaka-importante. No? He spoke this word because He loves them. He loves us. No? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya niya sinasabi itong mga bagay na to. Hindi niya tayo iniiwan na blinded sa mga nangyayari. No? Kasi nga kung hindi sasabihin ng Panginoon to, wala tayong palatandaan. No? Naghihintay lang tayo sa parang ano ba, darating ba? Ano ba? Kasi nga, yung iba nga, 1988 pa, no? May mga namatay na mga sumasampalataya sa Panginoon kasi yung pastor nila naniniwala na ganong araw darating yung Panginoon. Ang iba hindi natin kailangan to, no? Yung iba umakyat na ng bundok. Kasi nga nag-worry sila. Marami ngayon, no? Nagpa-panic buying, no? Yung iba nagpa-panic na lang kasi walang pambay. No? Hindi masama na mag-ready. No? Yung advance yung pag-iisip mo, nagpaplano ka na maigi. Hindi masama yan, no? Na i-ready mo to, mag-ready ka ng flashlight, no? Kung makakabili ka ng mga solar, ng mga power bank, mag-ready ka. No? Hindi po masama yan kasi nire-ready mo yung sarili mo sa pwedeng mangyari. No? God's kindness is still present kahit dito sa mga nangyayari na to. No? God does not warn us to scare us. Hindi niya tayo winawarningan para takutin. He warns us because He cares for us. No? Dahil mahal na mahal tayo ng Diyos. Dahil mabuti yung ating Diyos. Isipin mo, no, sa isang illustration, halimbawa, ikaw may anak ka, no, magulang ka. Hindi mo naman ma-warningan yung anak mo after na mangyari na yung aksidente. Yan nangyari sa'yo, ha? Wina-warningan kita na huwag mong gagawin yan. Hindi naman tayo ganun eh.
pag nakikita natin yung danger, no? Ano ba, hawak sila sa apoy. Siyempre, wag anak, papaliwanag mo ganyan. No? Hindi mo lang siya, basta pag sabi, paliwanag mo, pag hinawakan mo yan, ganyan mangyayari sa'yo. Even si Jairus, no? Nakikita ko yung therapist, meron siyang mga listahan na kailangan hindi mo ito hawakan. Why? Bakit? No? Because it's danger. Kaya pag pinakita mo kay Jairus yun, no? Pwede pa itong hawakan o hindi? No. Why? Because it's dangerous. No? I mean, ganun din yung mga magulang, bilang mga magulang or yung mga magulang natin sa atin noon, wina-warningan tayo dun sa mga danger, mga possible danger na pwedeng mangyari. No? Kasi nga mahal tayo ng mga magulang natin. Same as Jesus. No? Mabuti yung ating Diyos, mahal niya tayo. Kaya nga, yung mga bagay na to ay wina-warningan tayo ng Panginoon, hindi tayo para takutin, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Kundi dahil yung ating Diyos ay mabuti. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung ating Panginoon. His warnings are actually an expression of His kindness. No? His warning protects us from deception para hindi tayo maloko. His words, yung kanyang mga pangako, prepares us for trials. Yung mga mararanasan natin, piniprepare tayo ng ating Panginoon. His truth anchors us in uncertain times para maging matatag tayo. No? Instead of leaving us in the darkness, yung Panginoon talagang grabe yung warning niya sa atin. No? Kaya importante, lagi tayo nagbabasa ng Bible. No? Napaka-importante nun. Para makita natin yung mga pangako ng Panginoon. Doon lang tayo magkakaroon ng peace. No? So Matthew 24 is not just a chapter about the end times. No? It is a revelation of a kind and caring God who prepares His people ahead of time. Yun yung kabutihan ng Panginoon. Piniprepare niya tayo ahead of time. Grabe yung Diyos, no? Napaka-unfair natin sa Kanya. Pero kahit kailan, yung Panginoon hindi naging unfair sa atin. Sino ba tayo para i-care ng Lord ng ganito? No? Pwede naman sabihin niya, bahala kayo ba? Sinabi ko na, babalik ako. It's up to you kung magpapakabuti ka o hindi. Pagbalik ko, abutan kitang ganyan. No? Yung don't watch nga ilan lang kami nun. Habang kumakain kami, nagkikwentuhan nga kami nun. Naisip ko nga na, ano kaya kung ito yung basis ng Panginoon para malaman kung sino yung mga church members? No? Or ito yung basis ng Lord para i-rapture yung mga Christian. Kung sino yung mga umate ng prayer meeting or ng don't watch. Diba? So konti. Pero hindi nangyayari yan. I'm not saying yun yung gusto ng Panginoon. No? Hindi. Bakit? Kasi mabuti yung Diyos. Kung yun yung basis ng Lord, maraming may iwan. For sure. No? Pero napakasarap nung experience namin during that time ng don't watch. No? And that changes everything. No? Because even when the world seems unstable, we can stand firm knowing we are guided. We are guided by a God who loves us enough to warn us, to prepare us, and stay with us. No? Sa lahat ng pagkakataon, nandiyan yung Diyos. Hindi siya umaalis. Hindi siya lumiliban. Alam ng Diyos kung sino ka. Alam ng Diyos kung ano yung pangangailangan mo. At ni minsan hindi tayo nawaglid sa isip ng Diyos. And the first way we clearly see the kindness of God in this passage is this. Number 1, God's kindness is revealed through His warnings. In Matthew chapter 24, verse 4 to 5, Jesus answered, watch out. No? Sabing ganon sa mga tanong nila. Watch out that no one deceives you. I'm not gonna tell you kung kailan ako babalik. Hindi yun pwede. No? Bakit? Hindi ko alam. No? Ang nakakaalam lang yung Ama. That's a very fair answer coming from God. Kasi kung sasabihin ng Diyos, in 2028, darating na ako bago mag-election sa Pilipinas, lahat ng tao gagawa muna ng gusto nilang gawin ngayon. Then, pag malapit na yung 2028, at the exact date, tsaka sila babalik sa Lord, tsaka sila magsisisi. Hindi yun ganan. No? Sabi ng Lord, watch out that no one deceives you, for many will come in my name, claiming I am the Messiah, and will deceive by many. Yun ang nakakatakot. Kaya importante, nagbabasa tayo ng salita ng Diyos. Jesus warns us about false prophet and deception. Na maraming mga false prophet ngayon na nagtuturo. No? Na okay lang yan, pwedeng gawin yan. No? Napakarami. Kaya dapat maging maingat tayo. Hindi lahat ng may hawak nito, tama yung sinasabi. No?
Kaya nga dito sa atin, no, ini-encourage tayo ng ating pastors, ini-encourage tayo ng mga preachers, ng mga leaders natin, na every time na may nagtuturo dito, dapat may dala kang Bible. Pag meron akong sinabi, o yung preacher, pupunta mo, babasahin mo, baka nagkamali ako ng intindi o kaya nagkamali ako ng basa. No? Mas gusto ko yung, kahit tumaas ka dyan, kaya Randy, mali ata yung basa mo ng ganito kasi ito yung verse na sinasabi mo. Napaka-importante na binabasa natin. Hindi lang tayo basta nakikinig lang. No? Para hindi tayo ma-deceive. Napakaraming deception. No? Napakarami. Yung mga bagay na okay lang na gawin to kasi ginagawa naman ng iba, ayoko sa Christians. Kasi eto, bawal dyan uminom, bawal dyan yung paiba-iba ka ng asawa, bawal dyan yung 3 girlfriend mo, no? Bawal dyan yung 2 asawa mo. Hindi naman yung mga Christians na nagbabawal niyan. Sino yung nagbabawal? Yung Diyos. Kasi nandito yan sa Bible eh. No? Ayoko dyan kasi meron sila dyang tithes and offering. No? Hindi rin naman yung mga Christians or yung pastor na nagsasabi dito na mag-tithes kayo. O mag-offering kayo. Ang nagsasabi yan yung Bible. In Malachi chapter 3 verse 10. No? It is very clear. Sometimes nandito tayo hindi para marinig kung ano lang yung gusto nating marinig. Madalas yung Bible hindi umaayon dun sa gusto natin. Pag sinabi ng Diyos in Malachi chapter 3, verse 8 hanggang 10, that you are robbing God. No? Kapag hindi ka nagtithes, if you are not give your 10%, no? Na hindi naman galing sa inyo, galing yan sa Diyos, you are robbing God. Hindi na nga dapat sabihin ng Diyos yun sa iyo eh. Ang nangyayari is, yung sarili mo, ninanakawan mo. Pag hindi ko to sinabi sa inyo, tinatanggalan ko kayo ng karapatan na pagpalain ng Panginoon. No? Hindi yan curse, yes. No? Pero yan yung sinasabi ng Lord. Basahin niyo yung Malachi chapter 3. Verse 6, o beginning verse 1 hanggang 10 hanggang 11. It is very clear na nakasulat yan sa Bible. Kaya ako ito sinasabi sa inyo dahil ang gusto ko pagpalain nyo, maranasan nyo yung pagpapala ng Panginoon. Hindi kayo para mawalan. No? Yun yung malinaw na sinasabi ng Bible. Mag-ingat tayo sa deception. Kaya nga every time, no, dapat binabasa yung salita ng Diyos. When I say na ito yung verse, basahin nyo yung Malakay, makikita nyo. May nagtuturo na hindi, opening lang kami kasi yun yung sinasabi ng Lord sa Corinthians, dapat kusang loob. Mas mabigat yung sinasabi ng Corinthians sa Malakay. No? Dito, tithes lang ang hinihingi. Doon sa Malakay, offering. Pag nagbigay ka ng offering, you will say to God that, God, this is how much I love you. Anong in-offer ng Lord sa atin? Yung kanyang buhay sa krus para tayo maligtas. Pero dito ang sinasabi lang ng Panginoon yung 10% mo. Na hindi naman galing sa iyo, kundi galing mismo sa Diyos. No? Kasi pag hindi ko ito sinabi sa inyo, napaka-unfair ko sa inyo. No? Na hindi nyo alam yung totoo. Tuloy inaagaw ko yung pagpapala na binibigay sa inyo ng Diyos na dapat. No? Pero ang pangako ng Panginoon, subukan nyo ako. Pag hindi buksan ko yung lahat ng durungawan ng langit at ibuhos sa inyo yung pagpapala, hindi pinto yung bubuksan, durungawan. Ang bahay, yung pinto, madalas 3 pwede na. No? O isa nga lang sa isang napakaliit na bahay. Pero yung bintana marami. Lahat ng windows bubuksan ng Panginoon. Windows of good health. No? Kaya ka nga nandyan, buhay ka pa ngayon eh. Windows of life. Kahit na hindi ka nagiging tapat, yung Panginoon tapat pa rin sa'yo kasi gising ka eh. Di ba? Hindi namang araw-araw nagkakasakit ka. Meron kang bahay. No? Nagkakagulo na ngayon, tayo relax. Bakit? Kasi meron tayong Diyos na nagsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Amen po ba? Ganon kabuti yung Diyos. Ganon siya katapat sa atin. No? Hindi ako galit. Kasi napaka-importante nito, lalo na sa panahon ngayon. No? Mga false prophet, mag-ingat po tayo ron. No? Ingat po tayo. Huwag natin i-compromise yung ating pananampalataya. Dapat lagi tayong nasa Panginoon. This is not to frighten us, no? Yung sinasabi ng Lord, yung warning niya, but to protect us, no? God's kindness does not
leave us blind. So yung sinasabi ng Lord sa Matthew chapter 24, no, hindi pala yan tayo para takutin, kundi dahil mahal tayo ng Diyos. Dahil iniingatan tayo ng Diyos. Hindi tayo iniiwan ng Panginoon na bulag sa katotohanan na mangyayari. No? He gives us truth ahead of time so we can be prepared para tayo maging prepared. No? Like a parent warning a child about danger. That is love, yung sinasabi ni Sister Ann kanina, that is love in action. No? Yung pagmamahal ng Diyos, hindi niya lang sinasabi, kundi kumikilos mismo yung ating Panginoon. Point number 2, God's kindness is seen in His control. No? In Matthew chapter 24, verse 6 to 8, you will hear of wars and rumors of wars, but see to it that you are not alarmed. Such thing must happen, but the end is still to come. Nation will rise against nation, and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. All these are the beginning of birth pains. No? Tapos ngayon mga kamay ng mga nanay dito. No? Yan. Yung mga nanay, palakpakan natin yung mga nanay. Na, yung birth pains, habang ipinanganganak tayo, napakahirap. No? Sila lang naman yung nakakaintindi na kung ano yung hirap na nararanasan nila. Pero ginamit ng Lord in Matthew chapter 24. Ito mga nangyayari na to, the rumors of wars, the famines, the wars, earthquakes, lahat ng mga yan ay beginning of birth pains. Nararamdaman na natin yung hirap eh. Di ba? Yung parang nanganganak na isang babae. No? Pero ang sinasabi ng Lord, but it is not yet the end. No? O, yung mga nararanasan natin ngayon, hindi pa yan yung katapusan. Yun yung malinaw na sinasabi ng Lord. It means God is still control of the history. Siya pa rin yung may control, no? Yes, mangyayari to. Yes, nangyayari yan. Yes, lahat yan mangyayari. Lahat ng hindi natin pa nararanasan ngayon, mangyayari at mangyayari. Yung COVID, may mas matindi pang sakit na darating dyan. No? Lahat yan mangyayari. No? Pero hindi pa yan yung katapusan. No? Hindi pa yan yung katapusan. Ganon kabuti yung ating Panginoon. No? Even when the world is chaotic, God is not absent. Kahit na nangyayari itong mga bagay, o yung mga bagay na mangyayari pa, nandyan yung Diyos. Hindi siya lumiliban, hindi nawawaglit sa kanyang kaisipan. No? He reminds us that this is not yet the end. No? I mean, siya pa rin yung may control ng lahat ng bagay. No? Malamang kaya pinipigil ng Diyos, kinokontrol niya yung bagay doon sa kanyang pagbabalik dahil marami pang mga tao na hindi pa nakakakilala. Maybe yung mga magulang mo hindi pa nakakakilala sa Lord. Or yung kapatid mo hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Or yung mga kaibigan mo or yung kapitbahay mo na minsan chinichismis ka, minsan pinapersecute ka, hindi pa nakakakilala sa Lord. At marami pang iba. Kahit na nahihirapan tayo, God is in control pa rin sa lahat ng bagay. Kahit na mangyayari na to, God is in control pa rin sa lahat ng bagay. Kaya hindi po tayo dapat matakot. Kasi meron tayong Diyos na sa lahat ng oras maaasahan natin at ni minsan hindi nawawaglit yung ating Panginoon sa nangyayari sa ating mga buhay. Amen po ba? Palakpakan nga natin yung ating Diyos. No? God allows us, give us time to repent. No? Sa mga nagawa natin, binibigyan din tayo ng Diyos ng pagkakataon para mag-grow sa ating pananampalataya. Para mas maging kagamit-gamit tayo ng Lord. Ayaw nyo ba na pag nasa langit ka, natatawagin ng Diyos yung pangalan mo? The judgment seat of Christ. No? Yung pagbibigay ng gift, J.R. Tome. Yes, no? Present Lord. Yung kaligayahan, hindi mo maipapaliwanag yon. This is your crown. Dahil ni minsan, hindi ka uma-absent pagka in-schedule ka. Pero last time, hindi ako tinugtugan nito. Kumulo daw yung tiyan niya eh. Sabi niya gano'n. Hindi, joke lang. No? I mean, makikita mo yun, tatawagin yung pangalan mo, ang sarap nun, no? Bakit? Kasi nga, nag-grow ka, nagpagamit ka sa Panginoon. Hindi ka lang nakaupo dyan para makinig.
No? Marami kang dinala sa Lord. Mag-invite ka lang, ang laking punto. Kapag nag-invite tayo, kapag kumatok tayo, attend ka ng church, hindi ka pinansin, hindi ikaw ang nawawala, nagkakapuntos ka. Bakit? Kasi yun yung gusto ng Lord na gawin mo. No? Ang daming pagkakataon. Bakit nangyayari to? Bakit sinasabi ng Lord? Bakit hindi pa rin bumabalik yung Panginoon? Pagkakataon to sa bawat isa sa atin na magpagamit sa Lord para mag-grow tayo. Point number 3, God's kindness is seen in strength during persecution. No? We will be persecuted. Actually, sino ba hindi nakakaranas ng persecution nung naging Christian? Lahat naman tayo nakaranas nun di ba? In Matthew chapter 24, verse 9 to 10, ang warning ng Lord, then you will be handed over to be persecuted and put to death. No? And you will be hated by all nations because of me. At that time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. No? Jesus clearly tells us that following Him will not always be easy. Hindi po easy na sumunod talaga sa Panginoon. I accept it and naiintindihan ko yun. No? Kung nai-experience nyo. Believer may face persecution. Madalas, yung persecution, nanggagaling pa sa circle ng family. Oh, Christian ka naman tapos ganyan ang ugali. Di ba gawin mo yung ugali mo, di ba? Para wala silang masabi sa'yo. Kapitbahay mo, ganun din. Dahil hindi mo na nga sila sinasamahan doon sa dati mong ipipersecute ka talaga. No? Pero ang warning ng Lord, no? It is not for us to give vengeance. Sabi ng Lord, pray for those who persecute you. Love your enemy and pray for those who persecute you. Vengeance is my job, not yours. Ang trabaho natin magmahal, magbigay ng kabutihan, kahit na yung mga tao hindi siya deserving dun sa kabutihan, hindi siya deserving sa pagmamahal, pero kailangan natin gawin because that is our job as Christians. And the Lord will bless you more and more kapag ginagawa natin yan. The vengeance is not for us, it's for Christ. Sabi ng Lord, vengeance is mine. Yung consequences sa Diyos yun, hindi sa atin. No? Rejection. Minsan, nare-reject tayo. No? Christian yan. Wala. Out of place ka. Nire-reject ka. Bakit? Kasi nga hindi ka sumasama sa kanila Kahit na mag-isa ka na lang, sa family mo na hindi gumagawa o sa trabaho mo na hindi gumagawa ng hindi tama, you need to stand for it kasi mananampalataya ka. Don't compromise your faith sa mga ganung bagay. Betrayal. Alam niyo yung pinakamasakit sa betrayal? Yung manggaling sa family mo No? Kasi nga sila yung ine-expect mo na magmamahal sa'yo. And if you will be betrayed, no, dun sa circle ng family mo o mismo yung kaibigan mo, no, napakasakit. Pero may experience natin yan. No? Bakit? Dahil nga tayo ay followers ng ating Panginoon. Amen po ba? And pag followers ka ng Panginoon, you will not be left behind. Hindi ka pababayaan ng Diyos. No? Mas maganda na yung followers ka ng Panginoon, nararanasan mo to, kesa yung followers ka ni Satan, na nararanasan mo rin naman yung mga ganon. No? Even hatred, no? Kinaiinisan ka. Kasi nga, marami kang sinasabi, nag-share ka ng gospel, yung ibang tao nagagalit sa'yo, no? Naanoy sa'yo. Pero we need to do that. No? Sometimes from the world, it's sometimes even from the people close to them. No? Because of pressure, fear, and suffering, many will fall away. Maraming nahuhulog. And I hope and I pray na wala sa atin yung ganito. O walang magiging ganito sa atin. Kaya nga, si Lord, binibigyan na tayo ng warning. You will experience this. Pero wag kayong darating sa pagkakataon, kagaya ng iba, na instead na magpatuloy sa Panginoon, lumayo na lang para hindi maranasan yung persecution, yung betrayal, or yung hatred. Mas mabuti nang nandun tayo sa ganung pagkakataon, pero nakasunod naman tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. No? Mas mabuti po yan. No? The kindness of God prepares us ahead of time. He does not hide the reality of suffering. Ang buti ng Diyos. No? Hindi siya sugar-coated pag nag-message. Very bold yung sinasabi ng Panginoon. Regardless kung mas maganda yung nasasaktan ka, no? Yung isang kapatiran dati, meron siyang ini-invite na sa church, no? Sabi ko na, ayokong umating dyan. Kasi nga,
gay, no? Bakit? Kasi parang yung minsan umattend ako yung turo, parang sa akin patama eh, no? Pinapatamaan ako ng pastor. Ang sabi ng mananampalataya, alam mo pag ganun yung narinig mo, magpasalamat ka. Bakit? Kasi nakakainggit ka, kinakausap ka ng Diyos. Amen po ba? Kung tinatamaan tayo dun sa mensahe, magpasalamat tayo sa Panginoon. Bakit? Kasi nakakainggit ka, kinakausap ka ng Diyos personally. Dinidil ka ng Panginoon. No? Baguhin mo. Kasi ang gusto ko makasama kita. No? Hindi siya sugar-coated messages, yung gusto lang nating marinig. Nandito ka sa church, hindi para masunod yung gusto mo, kundi para masunod yung kalooban ng Diyos para sa'yo. Palakpakan natin si Lord. Dahil yung Diyos ay mabuti. No? God is strengthen us to endure. No? Ini-strengthen tayo ng Panginoon para ma-endure natin itong mga ano na to. No? During trials, during persecution, kung merong mga nagagalit sa atin, hindi absent ng Diyos sa mga nangyayari sa mundo ngayon. Na nandyan ng Panginoon, ini-strengthen niya yung mga mananampalataya sa Kanya para ma-endure natin lahat to. No? Hindi lang basta ini-strengthen tayo ng Lord. Ibinibigay pa niya yung mga pangangailangan natin. Ang sabi ng Philippians 4:19, God will supply all your needs according to my riches and glory. Ang lahat ng supply na meron tayo dito sa lupa, hindi galing sa mundong ito. Saan galing? Sa Diyos. Babagsak yung ekonomiya dito, pero yung pangangailangan mo, hindi ka mawawalan. Bakit? Kasi ang nagsusupply ay galing sa langit na walang economy crisis. Amen po ba? Palakpakan natin yung ating Panginoon. Napakabuti ng Diyos, no? I will supply all your needs. No? And I declare that to each and every one of us today. No? Kaya wala kang dapat katakutan. Mababankrupt yung buong mundo. Mawawala ng langis. Mag-shutdown yung central bank. Pero yung supply na para sa atin, hindi nanggagaling dito kundi nasa langit. Hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen po ba? Isa pang palakpak para sa Diyos. No? God is stay with us in suffering, during trial times. No? Hindi man inaalis sa atin ng Panginoon yung mga trials. No? Sabi ng Lord in John chapter 16 verse 33, in this world, you will have trouble. Makaka-experience ka ng different kinds of trials, different kinds of sickness. But big courage, I have overcome the world. No? Bibigyan ka ng kapayapaan ng ating Panginoon. I will give you peace. No? Ang tunay na kapayapaan, hindi yung absence yung trial sa buhay natin bilang mananampalataya. Ang tunay na kapayapaan, nandiyan ka sa kalagitnaan ng sufferings, nandiyan ka sa kalagitnaan ng trials, pero meron kang kapayapaan. That is a true peace. Because galing yan sa ating Diyos na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. God stays with us in sufferings. We are never alone. In persecution, God's presence becomes even more real, no? Comforting and sustaining. Ganun kabuti yung ating Diyos. In 2 Thessalonians chapter 3 verse 3, sabi rito, the Lord is faithful and He will strengthen you and protect you. No? Ang kinakausap ng Diyos dito ikaw. Sabi mo sa katabi mo, kinakausap ka ng Lord. Ang sabi ng Diyos, He will strengthen you. Sabi mo, He will strengthen you and protect you. Hindi ako nagsabi niyan, ha? Si Lord, no? Like a soldier trained before going into battle, the training may be hard, but it is an act of care. No? Bakit? Yan, si Ninong Roque, oh. Si Brother Raul, mga military yan, no? Sundalo, mga police, nag-undergo sila ng training. Hindi lang naman yan para maging magaling sa ano, hindi kundi para protektahan din yung sarili nila. Kasi pagka na punong-puno ka ng training, hindi ka basta-basta matitinag pag dumating ka dun sa actual. Alam mo yung gagawin mo para maprotektahan ka. No? Ganon din yung ating Panginoon. No? Ganon din. God's kindness is not seen in the absence of trial, but in His presence and His strength
during your trials and persecution. Amen? Isa pang palakpak nga sa Diyos, grabe. Pero kagabi pa ako palakpak sa Panginoon eh. No? Nung inaaral ko to, nung Friday pa nga, grabe. Sabi ko, napakabuti mo talaga, Lord. No? Kasi nga, nag-pray ako sa Lord, Lord, patapos na yung kindness. Pwede bang yung nangyayari ngayon, makapagbigay ka ng mensahe related doon sa nangyayari, na makita pa rin yung kindness doon sa nangyayari sa kapaligiran namin ngayon. Kasi malamang maraming tao yung nagpapanik eh. No? Point number 4, God's kindness is seen in His call to endure. In Matthew chapter 14, verse 12 to 13, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. No? Ito, warning na naman to sa atin lahat. Dahil dito sa mangyayari, at sa nangyayari ngayon, yung iba, yung pananampalataya nagiging cold. No? But the one who stands firm to the end will be saved. No? Jesus warns that in the last days, lawlessness will increase, and as a result, love will grow cold. Pag naging cold ka, nagkaroon ng rapture, iwan ka rito, mararanasan mo yung 7-year tribulation. Hindi pa to yung 7-year tribulation, yung nangyayari na to. Birth pains pa lang to. No? Ang matindi yung 7-year tribulation. Yung hirap na hindi pa nararanasan ng sangkatauhan. 3.5 years, the wrath of Satan. 3.5 years, the wrath of God. No? People will become indifferent, selfish, and spiritually distant. Nawawala na rin yung compassion, yung love. Buksan niyo yung mga Facebook, no? Nakikita niyo ba? Wala ka lang hindi nakikita na nagarambulan eh. Siguro konting bagay lang yung pinag-aawayan, suntukan, road rage, namamarel, may namamatay. No? I mean, tingnan niyo yun, no? Ganun yun nangyayari. Yung lawlessness, grabe. Nawawala na yung pagmamahal sa kapwa. No? But in the middle of cold and dark world, we are called to remain faithful. Kahit na ganito yung nangyayari, ang Diyos, lagi tayong pinapaalalahanan na lagi pa rin tayong faithful sa ating Panginoon. To keep loving God and others even when it is difficult. No? Kahit na in difficult times, kailangan pa rin natin magmahal sa iba at sa ating Diyos. God's kindness give us the grace to endure. No? Yung biyaya ng Panginoon, nararanasan natin. He empowers us to do it. His grace strengthens our hearts when we feel weak, tired, or discouraged. No? God promises salvation to those who continue. Salvation dito sa tribulation. Kapag aandap-andap yung ilaw mo, maiiwan ka. No? Ang kaligtasan mo during that time is pugot ulo. You will renounce Jesus. Pag hindi mo nirenounce, pugot, pero sa langit ka. Pag nirenounce mo, sa impyerno ka mapupunta. No? Kaya habang papalapit tayo ng papalapit, habang naririto pa tayo sa birth pains, lalo pa nating paigtingin yung pagmamahal natin sa Diyos at yung pagmamahal natin sa kapwa. Kasi yun yung gusto ng ating Panginoon. At ganun kabuti yung Diyos sa ating lahat. Amen po ba? Palakpakan nga natin si Lord. No? God sustain us daily. His kindness is seen in the way He renews our strength, lift us when we fall, and help us keep going even when the journey is hard. Hindi niya tatanggalin yung kabundok na problema, yung kabundok na trial. Hindi aalisin niya ng Panginoon. Mararanasan natin yan. Pero ang maganda, during journey, habang tinatawid natin yung bundok para makatawid tayo sa kabila, hindi ka nag-iisa. Kasama mo yung Diyos. Marami siyang itinuturo sa iyo para mas lalo kang maging matatag. Amen po ba? Hallelujah, hallelujah. Sino nakakaranas dito sino na lang hindi nakakaranas ng problema? Taas yung kamay. Wala. No? Pero sa mga problemang nararanasan nyo ngayon, I'm very pretty sure na nasa tabi mo yung Diyos at hindi ka iniiwan, hindi ka pababayaan. That is His promise. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. No? Endurance is not achieved by human strength, but by God's sustaining kindness. Kabutihan ng Diyos yan. Kaya ka nagiging matatag, kaya ka nagiging malakas. Hindi yan dahil talagang malakas ka, kundi dahil mabuti yung Diyos. Sabi ng Lord in 2 Corinthians 12:9, my grace is sufficient for you, my power is made perfect. Perfect in weakness. No?
God does not just call us to endure. He walks with us and carries us through para marating natin yung finish line. No? Last point, number 5, God's kindness. Nainip na ba kayo? Hindi naman, no? Palakpakan natin yung Lord. No? Hallelujah. No? Para magising lang. No? God's kindness is seen in the gospel being preached. Bakit? No? Yung kabutihan daw ng Panginoon nakikita kapag yung gospel ay pinipreach sa mga tao. Ito yung napaka-importante. Listen very carefully. Maiksi lang to. No? In Matthew chapter 24 verse 14, sabi rito, the gospel will be preached in the whole world, then the end will come. No? Before the end comes, everyone will hear the gospel. Lahat na ngayon nakakarinig ng gospel, wala nang pwedeng magdahilan. Meron ng internet eh. Magbukas ka lang ng cellphone, ang dami nagpe-preach ng Word of God doon. No? Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon mo at tagapagligtas. Ito na yung pinaka-sign. No? Lahat naaabot na, hindi kagaya ng dati, kailangan pang pumunta sa mga lugar na to. May mga umaakit na rin sa bundok. Actually, may mga signal na doon eh. Oh. Yung mga aita na bumababa rito, yung mga nagpapalimos, nakikita ko may mga cellphone na sila eh. Diba? So, ibig sabihin, lahat na nakakarinig. Ibig sabihin, nandito na talaga tayo sa birth pains. No? Nasa end of days na tayo. Huwag na kayong lumayo. Please. Ano man yung ma-experience natin, manatili na tayo sa Lord. Kasi faithful naman yung Panginoon natin eh. No? Hanggat naririto tayo, no? Kahit na anong nararanasan, huwag natin iwaglit yung pagbabahagi ng salita ng Diyos sa mga tao. Alam nyo, pagka itong mga nararanasan natin, tapos nananatili tayo sa Lord, living testimony ka rito eh. Yung mga kapitbahay mo, panic ng panic, no? Buying ng buying, ikaw panic ka lang, wala kang pambay, pero tapat ka pa rin sa Panginoon. Sasabihin nila, ano kayang meron sa puso neto o meron dyan sa JIL Don Bosco na itinuturo, bakit nung nandyan siya, hindi siya natitinag ng mga problema ngayon. Bakit? Bakit nga ba? Kasi alam nating meron tayong Diyos na hindi tayo pababayaan at hindi tayo iwan. Amen po ba? Testimony, napaka-importante. No? Kindness give us everyone a chance to be saved. Kaya nga hindi pa bumabalik yung Lord. Pagkakataon to, pamilya mo, anak mo, no? Asawa mo, kung asawa mo, hindi pa rin mananampalataya, biyanan mo, no? Kahit na medyo minsan naiinis ka sa biyanan mo, kailangan mo siyang i-share yung gospel, no? Kapitbahay mo, lahat, no? Hayaan mo nang i-persecute ka, hayaan mo nang nagagalit sila sa'yo, basta ikaw hindi ka galit, no? We need to endure it. Bakit? Kasi yun yung gusto ng Lord para ma-preach yung gospel sa mga tao na to. Walang nakakaalam kung kailan mangyayari to. Pero ang sabi ng Lord, watch out and be ready. Now, He delays judgment so more people can come to Him. Kaya niya dinidelay. Hindi para paglaruan tayo. Hindi para takutin tayo ng takutin. Kundi lahat binibigyan ng Lord ng pagkakataon. Binigyan ka ng pagkakataon ng Lord, kaya ka nandito. Dati lahat tayo papunta sa impyerno, pero ngayon, papunta na tayo sa langit. Dahil sa biyaya ng Panginoon, na binigay sa atin yung pagkakataon. Ibigay din natin yung chance sa iba. Huwag nating sarilinin. Amen po ba? In 1 Peter chapter 3, verse 9, sabi rito, the Lord is patient. Sabi mo nga, the Lord is patient. Not wanting anyone to perish. Grabe, no? Andiyan na tayo yun eh. Wala ba? Parang hindi ko na ilagay, no? Ayaw ng Diyos na, yun, no? Sabi na, no? The Lord is not slow in keeping His promise. Oh. Yung pangako. Ito yung sinasabi na, siya nagsabi, hindi ako ha. As some understand His slowness, instead, He is patient with you, not wanting anyone to perish, but everyone to come to repentance. Napaka-patience ng Panginoon sa bawat sa atin. Kahit na hindi tayo nag-share ng gospel. Ang kasalanan, hindi lang yung pag hindi ka gumawa ng hindi tama o hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Nagkakasala ka rin pag merong inuutos yung Diyos na mabuti tapos hindi mo ginagawa. Sabi sa James. Napaka-patient ng Panginoon.
Hindi lang sa mga taong hindi nananampalataya, kundi sa atin lahat. Kasi may purpose ka kung bakit ka nandito. Otherwise, nung tinanggap mo yung Panginoon, tinigba ka na para diretso ka na sa langit. Hindi eh. Nandito ka pa. Aman, yung pinaka-embarrassing moment na mararanasan ng tao sa kanyang buhay, hindi yung mamatay siya. Kundi yung buhay ka, pero hindi mo alam kung ano yung purpose mo. Lahat tayo dito may purpose, yung Panginoon. Bakit hanggang ngayon buhay tayo? And kailangan ma-fulfill yung purpose ng Lord, you preach the gospel sa lahat ng pagkakataon o sa anumang sitwasyon. Yung buhay mo man sa living testimony, or you can share the gospel, basahin mo ito yung sinasabi ng Lord. You need to study yung salita ng Diyos. For our conclusion, now even in the last days, God warns us, that is kindness. God reminds us that He is in control of everything, that is kindness coming from God. God is strengthen us. That is kindness coming from the Lord. God calls us to endure. That is kindness coming from the Lord. And God spread the gospel because He don't want us or yung ibang mga tao to be perish but have everlasting life. And that is a very kindness heart coming from our kindness God. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. God's kindness is not only sin and blessing. Hindi lang yung blessing na nararanasan mo, but also in preparation. Itong buhay natin sa nangyayari ngayon, piniprepare tayo ng Lord because of His kindness. Now, tayo tayong lahat. Ask yourself, am I listening to God's warning? Pinakikinggan ko ba o binasa ko lang, pumasok dito tapos lumabas sa kabilang tinga? Are you listening for God's warning? Am I standing firm in faith kahit na anong mangyari sa mundong ginagalawan ko o sa buhay ko? Am I sharing the gospel to others? Kagaya ng ginawa ng Diyos para sa akin. Matthew 24 is not just about the end. Hindi lang to basta yung end of the world. It is about a kind God. A kind God who prepares His people sa mga chaos na nangyayari ngayon or sa mga darating pang panahon. Even in chaos, one truth remains, God is still kind, is still patient, and is still saving life. Muli nating palakpakan ng Diyos. Hallelujah. Let's sing this song para sa ating Panginoon. Your goodness is running after me. Your goodness is running Of the goodness of God. Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Oh, hallelujah. You are good, oh Lord. Napakabuti mo. Hallelujah. Hallelujah. Lord, napaka-buti mo, Panginoon, o Diyos. Hindi mo kami iniwan na blinded, Panginoon, dito po sa nangyayari ngayon. Maaring yung karamihan, nagpapanik, Panginoon, o Diyos, kung ano na ba yung nangyayari sa mundo. Pero kami na iyong mga anak, Panginoon, o Lord God, ay hindi mo iniiwang bulag sa mga sitwasyon, bagkus piniprepare mo ang aming mga buhay, Panginoon, sa mga ganitong pagkakataon dahil ikaw ay mabuti, Panginoon. Hindi mo kami binibigyan ng warning para takutin, Lord God, bagkus winawarningan mo kami for us to become prepared sa bawat oras ng aming buhay upang kami ay hindi mawala, hindi manghina sa aming pananampalataya sa iyo. Napakabuti mo, Panginoon, kahit na kami ay hindi mabuti. Sometimes, Lord, we admit na dito po sa mga nangyayari ay minsan kami ay nanlalamig. Pero salamat sa iyong salita, sa iyong mga pangako, Panginoon, o Diyos, na aming tinitindigan.
na kahit minsan, hindi mo kami pababayaan, iiwan man sa mga ganitong pagkakataon ng sitwasyon, O God. Salamat, Lord, na kahit na bumabagsak ang ekonomiya, tumataas ang mga bilihin, Panginoon, O Diyos, pinananatili mo ang kapayapaan sa aming mga puso sapagkat wala po kaming inaasahan na magsusupply ng lahat ng aming pangangailangan maliban sa iyo, Lord God. Salamat, Panginoon, O Diyos, na sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay na sa tuwing kami ay kahit na na-overwhelm ng anumang mga problema, Panginoon, O Diyos. Alam namin, Ama, na dahil ikaw ay nariyan sa aming tabi, andun pa rin ang kapayapaan sa aming mga puso. Lord, patuloy mong payapain ang aming mga buhay, Panginoon. Ano man yung magiging kaganapan pa sa mundong aming ginagalawan ngayon. Alam namin, Panginoon, na napakadali ng lahat ng bagay para sa iyo, Lord God. Kaya po't hindi kami matitinag, Panginoon, O Diyos. Alam namin, Ama, na anuman yung aming mararanasan o yung aming nararanasan ngayon, ay matatapos din ito sapagkat hindi mo kami pababayaan, Panginoon, O Diyos. Alam namin naman na hindi mawawala ng aming bangan. Alam namin, Panginoon, na hindi kami magkukulang, Lord God, sapagkat ang aming supply ay hindi nagmumula sa mundong ito, kundi nagmumula sa makapangyarihang Diyos na nasa langit, na siya nagsusupply ng lahat ng aming mga pangangailangan. Pinanghahawakan namin, Panginoon, ang iyong pangako. And I declare this promise, Panginoon, in Philippians 4:19, that you will supply, all our needs according to your riches and glory through Jesus Christ, your Son. Hallelujah. 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 Lord, wag mong hayaan, Panginoon, na kami ay manlamig sa aming pananampalataya sa iyo. Sa ating kami nanghihina, muli mo kaming itaas, Panginoon, O Diyos. Muli mo kaming palakasin, Panginoon, O God. Hallelujah. Huwag po naming tignan, Panginoon, ang nangyayari sa aming kapaligiran, kundi ang tignan namin, Panginoon, ay ang iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ang iyong pagmamahal na kailanman ay hindi mawawala sa bawat isa sa amin, Panginoon, O Diyos. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Anumang uri ng sakit karamdaman, Panginoon, na aming nararanasan o sa aming kalagitnaan, nakakaranas ng anumang uri ng sakit karamdaman, I declare healing upon healing sa bawat karamdaman na nararanasan ng bawat isa right now, in the name of Jesus. We claim your promise in Exodus 15:26 that you are the God that healeth thee. Ikaw ang dakilang manggagamot, Panginoon, O Diyos. Walang anumang sakit karamdaman na kapananaig sa aming mga buhay. Ang bawat katawang ito ng iyong mga anak ay gagamitin mo, Panginoon, O Diyos, sa iyong mga ministeryo. Hindi mo ito hahayaan, Panginoon, na igupo ng anumang uri ng sakit karamdaman. Right now, I command you, spirit of sickness, spirit of high blood pressure, spirit of diabetes, right now, I command you out in this place, in the name of Jesus. Any spirit of infection, viral or bacterial, out, in the name of Jesus. Infections have to go out. Spirit of stroke, out, in the name of Jesus. In the very name of Jesus. Any kind of sickness, I cancel out in this body right now, in the name of Jesus. Any sickness to our extended families right now, we declare your healing upon healing upon healing, in the name of Jesus. In the name of Jesus. Spirit of poverty, I command you to come out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Napakabuti mo, Panginoon. I declare your kindness sa bawat anak mo na naririto ngayon, O God, in the name of Jesus. We pray for our country, Panginoon, O Diyos, na patuloy mong ibangon ang aming ekonomiya. Gabayan mo ang aming Pangulo, Panginoon, O Diyos, down to His cabinet members, O God. Tulungan mo ang aming bansang Pilipinas. We rebuke
any spirit of corruption sa bawat sangay ng gobyerno. In the name of Jesus, we rebuke any kind of poverty in the name of Jesus. We declare any prostitution in the name of Jesus. Gambling out in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Any calamities, earthquakes, mga bagyo, I pray and I declare na hindi makakapanaig o makakapasok sa aming bansa in the name of Jesus. Lord, isupply mo ng tubig, lalo na ngayong tag-init ang aming bansa, Panginoon, O Diyos. Payabungin mo ang tubig sa lahat ng sapa, Panginoon. Padaluyin mo kagaya ng ginawa mo nung panahon nila Moses, na bumiyak ang bato at umagos ang tubig na nagmumula sa iyo, Panginoon, O Diyos. In the name of Jesus. Salamat ng marami, Panginoon, O Diyos, sa iyong kabutihan sa bawat isa sa amin, O God. Lord, sa umagang ito, patuloy, Panginoon, lalagyan mo ng kagalakan, lagyan mo ng kapayapaan ang aming puso, Panginoon, O Diyos. Alisin mo ang anumang pangamba, alisin mo ang anumang takot sa aming mga puso, bagkus palitan mo ito ng pananampalataya, Panginoon, O Diyos, na lagi kaming matatag, Panginoon, O God, sa aming paglilingkod sa inyo, lagi kaming matatag, Panginoon, sa aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, at hindi kami matitinag ng anumang problema sapagkat alam po namin, Ama, na nariyan ka sa aming tabi sa lahat ng oras ng aming mga pangangailangan. Salamat ng marami, O Diyos, amin pong maingat na ibinabalik ang pinakamataas na papurit pagsamba. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen.